that started in China and is now spreading throughout the world. Today, the World Health Organization Sa buong mundo, officially lagpas announced that this is 40 million na ang nagpositibo sa higpit po na ipinagbabawal na lumabas tayo ng bahay. Maliban na lang yung mga nasa... The number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold. I have heard the call of different groups from the medical community for a 2-week enhanced community quarantine. Sa kabila ng basagin at paghihirap, ibinigay ang sarili, tusa'y nilalang, nilumok sa bighati, pagod at hapis dahil sa akin, para sa akin. Sa kabila ng pagmamahal, bakit nagkaganito? Kasalana'y di mapigil, naging manhin ako. Hindi ko binigyang halaga ang pag-ibig mo, ngunit di ka nagulat, minahal pa rin ako. Tungo sa buhay na walang hanggan. Sa kabila ng pagmamahal, bakit nagkaganito? Kasalana'y di So, ganito po, Mami, bukas po, pwede na po kayong makauwi kasi negative naman po kayo sa COVID. Ano po, mag-iingat na lang din po para din po hindi po maka-apekto sa bata. Okay po? Okay. Nurse, salamat po sa pag-aalaga niyo po sa akin Pero po, pwede po ba ako magtanong? Sige. Nag-aalala po ako sa baby ko Baka po maka-apekto po sa baby ko po yung nangyari sa akin. Ganun po ba? Pero po kasi wala po kasi tayong kasiguraduhan dahil nga po ngayon lang po naranasan ng COVID na yan. Dito po sa atin, So, sabi nga po ng mga doktor, hindi rin po nila alam kung paano po yung magiging kalagayan at hindi rin po namin masasagot yung tanong ninyo. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, mag-ingat na lang po kayo para po hindi po maapektuhan yung bata. So, ganun na lang po, Mami. Mag-ingat po kayo at kumain po kayo ng mga healthy na pagkain. Salamat po, Nurse. Okay po, no problem po. Uy, sarap ng ulam natin Sino ba nagluto nito? Sino ba? Si Nanay. Mukhang mahal ang mga bilihin sa palengke ngayon, Tomas ba? Oo, naku, hindi yan. Yung mga bumabayang presyo ng bigas na yan. Ganun talaga Buusok pa, Nay. Sarap yan. Siyempre, si Nanay nagluto. Ano po nagluto yan? Malutong pa na tilapia. Napakahirap ang nangyari sa ating ito. Kaming mga mahal mo sa buhay, hindi kami makapunta sa ospital para dalawin ka dahil sa lockdown. Oo
nga, alalang-alala kami sa iyo habang ikaw ay nasa ospital. Ganun na lang ang ginawa namin, nanalangin na lang kami sa Diyos na sana maging maayos yung kalagayan mo. Napakahirap. Nay, James, hininig naman po ng Panginoon yung ating mga dalangin eh. Diba, sa kanya na naman po tayo nanampalataya. Diba, binigyan naman niya na pagalingin ako. Oo nga, salamat sa Diyos na sana hindi maepektuhan yung anak mo sa sinapupunan mo. Hindi naman siguro, Nay. Napakasakit naman pag nangyari pa yun. Alam mo, James, hindi natin batid ang plano ng Panginoong Diyos. Ano man ang mangyari ay kapahintulutan niya ng Diyos. Lagi mo sanang tatandaan, yan ay isang pagsubok lamang na tayo ay merong malalim na relasyon sa Panginoon. Tama si Nanay James. Kasi, minsan nagiging sa pagsubok na to, dapat sa kanya lang talaga tayo kumapit eh. Minsan tayo, pagka nare-relax tayo, nakakalimutan na natin na may Panginoon na handang tumulong sa atin at kailangan nating manampalataya. Daddy! Daddy! Bakit? Nanganak na hinak na ako. Nanganak ako. Bilis! 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 Ay, teka. Ay, na pa susi. Teka, teka. Wow, napakagwapo namang bata yan. Sana lumaki siya ng walang problema. Oo naman, Nay. Lalaki po siyang maayos at meron po siyang takot sa Panginoon. Oo naman, hindi ako papayag na maagaw siya ng mundong ito. Pagtutulungan natin lumaki siya sa kaparaanan ng Diyos sa kanya. Nay, maraming salamat po kasi po, lagi kayong nandyan para sa akin eh. Siyempre naman, unang ako ko yan eh. Asa na ba yung asawa mo? Ako, Nay, nandyan lang yan. Oh, ayan ka na pala. Katatanong ko lang kung nasaan ka. Eh, galing ako sa garahe na, chinek ko lang yung sasakyan eh. Kasi parang may naramdaman akong hindi kakaiba sa ano. Oo. Huwag ka munang lumapit sa bata. Maglinis ka muna ng katawan mo. Baka makahawak ka pa ng virus. Maligo ka muna. Oo nga naman, Daddy. Maligo ka muna doon. Dali na, mamaya ka na bumalik. Hindi ko naman kakagahin, titignan ko lang. Huwag matigas ang ulo. Maligo ka muna doon. Mas mainam yung nakasisiguro tayo na hindi mahahawa ng virus yung anak mo. Ano ba yan? Ang dami namang gwardiya.
kapatid, ang pagsubok na dinaranas ng isang Kristiyano ay dapat ang kining pagpapala. Oo, pagka minsan tayo ay nalulugmok sa kapighatian. Ngunit, hindi ba't sa mga pagsubok na yan ay mas lalo tayong napapalapit sa Diyos? Natututo kang manalangin ng walang patid. Kapag nasa kapighatian ka, lalo kang lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng walang patid na panalangin. Ating alalahanin, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin makakaya o naranasan ng ibang tao. Ngunit, maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya, kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Yan po ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa unang Korinto 10:13. Hello, good morning. Good morning po. Siya na ba si Jed? Opo, siya na po si Jed. Doktor, matanong ko lang po. Si Jed po kasi, naobserbahan ko, parang hindi po siya normal. Yung paggalaw niya, yung kamay niya, gumagalaw naman po. Kaso naman po, parang mahina. Tapos yung paglaki po niya, parang ambagal po. Di kaya po, epekto po ito nung nagka-COVID po ako habang pinagbubuntis ko po siya, doktora. Sa ngayon, wala tayong konkretong kasagutan sa tanong na yan. Pero maaari ding ang mga gamot na tinik mo nung panahon na may COVID, nagdadalang tao ka. At saka, meron din naman kaming mga doktor na kaalaman o aware dyan sa mga pinainom naming gamot nung panahon na nagbubuntis ka. Tungkol naman sa hindi normal na paggalaw at paglaki ng iyong anak, lalo na sa kanyang mga kamay, ang masasabi ko ron, nagkaroon siya ng muscular dystrophy. Ito yung isang klase ng sakit na muscular skeletal system. Genetic disorder ito. Wala pang may mga ganyang sakit sa inyong pamilya. Doktora, wala naman po Halos ayos naman po lahat ang side po ng pamilya po namin. Ganito na lang, siguro dapat ingatan mo na lang yung bata. Kung may posibilidad na sa kanyang paglalakad o sa kanyang pagtayo, maaari siyang bumuhan. Kasi yung muscle na hindi maayos. Okay po, doktora. Matanong ko lang po, doktora, kailan po kaya ang balik namin? Next week, balik kayo para mas ma-monitor natin yung kalagayan niya. Thank you po, doktora. Okay. Nag-follow up check-up kami ni Jed kanina. Ano sabi ng doktor? Muscular, ba yun? Tignan ko sa cellphone ko. Kalimutan ko. Ayun. Muscular dystrophy. Ito daw yung klase ng sakit na musculoskeletal system. Mas lalo daw itong lalala sa kanya paglaki niya. Nakakalungkot naman tong sitwasyon natin. Bakit pa sa atin nangyari ito? Bakit hindi sa iba, yung mga masasamang tao dyan? Bakit sa atin nangyari ito? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari sa atin yan? Daddy, huwag mong sisihin ng Panginoon. Alam mo, kaya ito binigay sa atin ng Panginoon. Alam ng Panginoon na kaya natin tumalampasan.
Anong naging kasalanan ko sa Diyos? Matapat naman tayo sa Panginoon. Lilingkod naman tayo. Hindi pa ba sapat na pagsubok yung na-COVID ka? Hindi ba sapat yun? At ano naging kasalanan ko? Bakit may nagawa ba akong labag sa kagustuhan ng Diyos? Oo, Daddy. Nagka-COVID nga ako eh. Tama ka. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon, di ba? Nandito pa rin ako, buhay. Daddy, kailangan natin manalig sa Panginoon. Kailangan natin manampalataya sa Kanya. Sa Kanya lang tayo kakapos, wala nang iba, Daddy. Manampalataya lang tayo sa Kanya. Mami, parang hindi ko makaya. Parang susuko na ako. Pogi-pogi talaga ng apo ko. Ay, ano ba ang mukha nito, Nay? Siyempre, ang kaya ng lolo. Wait lang, dahan-dahan. Ay, lumalaki na talaga siya. Oh, James, ba't hindi ka pa nakabihis? Hindi ka ba sasama sa amin magsimba? Kayo na lang, Nay. Natamad ako. Eh, Daddy, ilang linggo ka na hindi sumasama. Nung lalamig ka na yata sa pananampahan sa Diyos. Kaya mo na lang ako. Dada, sama ka sa amin. Isa ka pa! Huwag mo naman sigawan ng bata. Parang hindi mo anak yan ah. Alam mo, James, bakit ka ba nagkakaganyan? Nakakalimot ka na sa Panginoon. Ano ba ang problema mo? At bakit ka nagkakaganyan? Mami. Pasensya ko na si Dada mo, ha? Sorry, ha? Sorry, anak. Mag-aalas 12 na. Lasing ka ba? Dad, kailan ka pa natutong uminom? Bakit, Daddy? Bakit pinanong yung dati yung gabi? Pag nahihirapan mo, Daddy, yung... Kaya yan ng bargada eh. Hindi ko maintindihan. Birthday ni Boss. Umiinom ka naman ulit. Sino nagkatid sa'yo? Wala. Ikaw, nag-drive pa uwi? Paano kung na-aksidente ka? Sana nag-taxi ka na lang eh. Saan ko iiwan yung sasakyan? Eh, nandito na naman ako, di ba? Hindi naman ako na-aksidente. Huwag ka na mag-alala. Nako, alam mo ba, Daddy, susunod, huwag mo nang gagawin yan. Kasi alam mo kung bakit? Kristiyano tayo, anak tayo ng Panginoon. Hindi yan ginagawa ng anak ng Panginoon. Ang Panginoon na tayo, aakapit na lang ang panataya.
Pastor Ding. Ay pala. Ay, magandang araw, James. Kamusta ka na, Brad James? Namimiss na kita. Namimiss ka na rin ng ating mga kapatiran. At yung mga adult men, miss na miss ka na rin nila. Ano ba ang nagpapabagabag sa'yo? Medyo tagal ka nang hindi umaattend eh. Pasensya na, Pastor. Medyo naging busy lang itong mga huling araw eh. Hindi ka naman dati ganyan ah. Bakit? May problema ka ba? Wala naman, Pastor. Nalulungkot lang ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Yung misis ko, nagka-COVID. Tapos nagkaanak ko na... Bakit ba hinayaan ng Diyos na magkaroon ako ng anak na hindi normal? Pagsubok ka ba to? Sinisisi mo ba ang Diyos? Alam mo naman yung naging buhay ni Job, di ba? At alam mo, na-pitch ko na yan eh, pagkakaalam ko eh. At alam mo, na wala sakaling gingan yung mga pinagdadaanan mo na yan ngayon. Huwag kang paapekto sa mga pagsubok. Panalangin lang ang katapat niyan, Brad. At lalo't higit, huwag mong iiwanan ng church. Kapit lang, Brad. Anak, dito mo makikita yung Amerika. Dito naman yung Asia. Sa baba naman yung South America. Tapos dito naman yung India. So, alam mo na anak ha, kung saan mo makikita yung mga yan ha, tinuro ko na sa iyo ha. At yan. Wow! Ang galing talaga ng anak ko, may star. Very good talaga tong anak ko na to. Hindi talaga ng baby ko. Nay, tingnan mo ano to. Uy, patingin nga. Ay, ang galing. Dalawa ang star mo. Very Patuloy good, no? mo pa yan ha. Dahil dyan, bibigyan kita ng award. Ano yan, Nay? Anong award dyan? Secret! Bira, ang galing talaga, oh. Bibigyan kita ng 200. Wow, laki naman yan, Nay. Siyempre. Wow. Oh, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Oh, dahan-dahan lang, anak. Dahan-dahan. Oh, kaya pupunta yun, Nay. Oh. Baka may kukunin. Ah, alam ko na yan. Para nakikita ko na yan, eh. Oh, sabi ko na nga, babe. Wow. Patingin nga ako. Wow, ang bigat na nga. Mabigat na, Nay? Ay, ang dami na yan. Lola, ang dami nandito. Salamat, Lola. Wow. Saan mo ba gagamitin yung perang iniipon mo? Lola, magkano sweldo dada ng araw? Ay, hindi ko alam ako eh. Bakit? Oo nga, bakit anak? Babayaran ko araw ni dada para mag-absent. Hoy! Hayaan mo, anak. Magkakaroon din ng araw si dada sa'yo. Mag-pray ka lang, ha? Ang bait naman ng apo ko. Yan na. Sige apo, tulog muna. Ang bigat na ito. Tingin ko, kasya na to sa isang araw ni Dada. Babayaran ko ang isang araw niya para makasama ko siya.
Anak ng... Sino yung may sabi sa'yo hugasan mo yan? Tinutulungan na kita, Dada. Tulong? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mali ang basahang ginagamit mo eh. Wala naman akong ginagawa mo. Kaya pala ang dami ng gasgas niyan. Lagi mong ginagawa yan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tigilan mo yan. Ano na naman ba yan, James? Ito na yung apo niyo eh. Sige na, Apo. Pumasok ka na sa kwarto mo. Hindi naman marunong maghugas ng sasakyan eh. Gasgasan tuloy kung ano nung ginagamit na basahan. Kailan mo ba matututunang mahalin ang anak mo, James? Napakalaki ng pinagbago mo ah. Bakit? Dahil ba sa kalagayan ng anak mo, kaya ka nagkakaganyan? At sinisisi mo pa ang Diyos? Kasalanan ba ni Jed na maging ganyan siya? Nay, bakit ba ako pinabayaan ng Diyos? Bakit niya ako binigyan ng anak na abnormal? Hindi abnormal ang anak mo, James. At na huwag namang sasabihin na pinabayaan ka ng Diyos. Ikaw ang nagpabaya sa Kanya. At pakiusap ko lang sa'yo, James, huwag na huwag mong sasabihin abnormal ang anak mo. Dahil ako ang unang nasasaktan. Dok, tapos na po yung asawa ko po, Dok. Ang kalagayan ng asawa mo ngayon ay masyadong na-damage ang kanyang dalawang kidney. At maaring ito ay kailangan ng agarang operasyon. So, ang gagawin natin, para mapalitan yung kanyang nasirang kidney, kailangan talaga ng operasyon. At sa kasalukuyan, nasa coma stage siya. At ito ay maaring magtagal. We'll hope for the best. Dok, kailan
Kailan po ba namin siya pwedeng makita? Sa ngayon, pwede naman ninyong makita ang asawa at yung kamag-anak. Sige po, sa susunod, kung ano man po i-update namin kayo, kung ano po ang kalagayan ng inyong asawa, Mrs. Okay Salamat po, Doc. Salamat po, Doc. Thank you po. Thank you po. Dada! 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 Mrs., kailangan ng madali ang operasyon ng iyong asawa sapagkat dahil na-damage masyado yung kidney niya. Kasi kung di natin gagawin yon, maaaring ikamamatay ng iyong mister. Dok, hanggang kailan po tayo mag-aantay po ng donor, Dok? Sa ngayon, mahirap talagang maghanap ng donor sa kidney. Pero gagawin natin ng makakaya natin kung ano yung paraan na makakuha tayo ng donor na kidney para sa iyong asawa. Paano kaya yun, Dok? Ami, ako na lang. Handa akong mamatay para kay Dada. Napakabait mo talaga, anak. Para kay Dada. Dok, pwede po ba kaya yun na ang anak ko po ang magiging donor ng tatay niya po? Well, base sa mga experiences naman, since na mag-tatay sila, may posibilidad. But kakausapin ko ang aking team, and then titingnan din natin yung kanyang kalusugan, kung okay siyang magbigay o kaya na dun sa proseso ng operasyon, then may posibilidad na magagawa natin yon. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. And then after that, pag-aaralan, tulad nga ng nasabi ko, pag-aaralan namin, and then i-explain namin sa iyo, tatawagin namin, mag-uusap ulit tayo kung kailangan nating gawin. Kasi kailangan immediate ang operation, ang gagawin nating operasyon para sa inyo, Mr. Mrs. Salamat po, Okay Dok. po? Ayan. Kung meron kayong katanungan, pwede naman tawagin lang kami. Or ako. Okay po? Salamat po. Okay, Jed.
Salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Ano ba nangyari? Naaksidente ka. Naging severe yung kalagayan mo. Nagka-damage yung kidney mo. Kailangan palitan yung kidney mo, James. Si Jed. Binigay niya yung kidney mo para matuktuhan yung buhay mo. Si Jed? Si Jed? Oo, Jed. Binigay niya yung kidney mo. Nandun siya sa kabilang kwarto. Ano yung nagawa ko? James, mahal na mahal ka ng anak mo. Handa siyang magsakripisyo para sa iyo. Kahit hindi mo siya binigyan ng konting pagmamahal at pag-aaruga, handa siyang mamatay. Mabuhay ka lamang. Nagawa ko sa anak ko. Nagawa ko sa anak ko. Panginoon, kailan po makakagawa ng iba na wala na po iba? Sa'yo na po kami kumakapit, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Patawarin po ko, ano? Kailangan namin po. Sabi na ito, ikaw po magbigay namin ng palakasan sa pagsubungan natin ko sa buhay natin. Alam ko, Panginoon, marami kami magkukulang sa inyo. Lumakon ka. Mahal ka namin, anak. Lumakon ka, anak.
Ibigay ang sarili, tusa'y hinarap, ilumok sa bihati, pagod at hapis dahil sa'kin, para sa'kin. Sa kabila ng pagmamahal, bakit nagkaganito? Kasalana'y di mapigil. Sorry, anak. Napakalaki ng pagkukulang ko sa iyo. Sa kabila noon, ikaw ay namatay upang ako ay mabuhay. Thank you, anak. Maraming salamat. Hanggang sa muli, anak. Jesus, upang ako'y buhay, ako'y nilalas, buhay ay nalalay. Ang pangyayaring ating nasaksihan ay maihahalin tulad sa ginawa ni Kristo sa sangkatauhan. Siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Ang kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo ang siyang nagbigay ng buhay sa patay nating kalagayan sa harap ng Diyos. Ang kasalanan ang siyang nagdulot ng kamatayan sa sangkatauhan. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Subalit, muli tayong nabuhay dahil sa kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sakripisyong ginawa ni Jed para mabuhay ang kanyang ama ay tulad ng sakripisyong ginawa ni Jesus upang tayo ay magkaroon ng buhay. Siya ay namatay upang tayo ay mabuhay. Buhay ay nalalay, tumanyang dugo, sa ngiti sa'yo nagpapahabakan, tungo sa buhay na walang hanggan. Sana'y tinanggap kita agad, sana'y ipahuli ang lahat. Ngayon bang naintindihan, mamahal mo na naman, buhay ang kapalit sa pag-ibig mo, huwag